Ito, gandang araw po sa inyo. Ito, meron tayong ditong stator ng Honda Click 150. May nagtanong sa akin, nag-PM sa akin, nagtanong kung ano raw magandang panglinis nito kasi nag-try sila maglinis nito, gamit nila is yung CVT cleaner, nasira yung stator. Opo, masisira po ang stator natin kapag ang gamit nating panglinis ay yung CVT cleaner. Masyadong matapang yung solvent ng CVT cleaner. Kaya masisira talaga to. Tapos pag naglinis kayo ng stator, kailangan tanggalin niyo yung CKP natin. Itong CKP sensor natin para sensitive to. No? Ngayon, hindi siya advisable na maglinis tayo ng stator gamit yung CVT cleaner at tubig, no? Ang gasolina naman, hindi siya pwedeng ibabad lang din. Ano lang siya, light lang ang gasolina. Pero kung gusto mo talagang safe na panglinis nito, gagamit kayo ng alcohol. Ito yung pinaka-safe na safe paglinis ng stator. Gasolina, pwede rin. Pero huwag mo siyang ibabad sa gasolina. Tatanggalin mo tong CKP natin. Masisira sa gasolina to. No? Kasi matapang din ang gasolina. Kaya lang, mas matapang naman yung CVT cleaner o kaya carb cleaner. Mas matatapang ang solution nun. Kaya pinaka-the best safe na non-conductive ay itong alcohol. Ito pinaka-the best panglinis. Maglagay lang tayo sa stainless bowl natin. Ganti lang. Tapos gamit tayo ng toothbrush. Gamit naman yung alcohol. Alcohol yung panglinis natin. Ayan. Alcohol yung gamit natin. Kung may pang-spray kayo, maganda rin. Dito sa alcohol natin, pwede mo di tatanggalin yung CKP. Kasi alcohol lang to. Hindi siya ganong katapang yung solution niya pag sa alcohol. Ayan. Ngayon, pagkatapos natin linisin to, mag-check tayo kung gumagana pa ba o buo pa ba yung stator natin sa pamagitan ng paggamit natin ng multi-tester. Kung meron kayong ultrasonic, pwede rin ibabad sa ultrasonic to. Pero hindi yung solution ng hindi pwede yung gamitin yung solution ng ultrasonic kasi conductive po yun. Ang gagamitin natin yung solution nito yung non-conductive. Pwede rin sa gasolina ito linisin na, wag lang sa CVT cleaner. Ang sa paglinis natin ng gasolina nito, hindi siya nakababad. Pag sa gasolina gagamitin nyo. Ngayon kung halimbawa naman na gasolina ang gagamitin nyo, wag nyo lang siyang ibabad. Ganun lang siya. Wisikan mo lang siya. Tapos, para safe kayo at hindi kayo makasira, tatanggalin natin yung CKP natin para safe na hindi tayo makakasira.
tatanggalin lang natin dito ay yung CKP. Ayan. Pagtanggal ng CKP sensor. Ayan. Ang gamit natin ngayon is gasolina. Dahan-dahan lang sa pag-brush, no? Kasi baka magkaroon tayo na magaskasan natin, magkaroon ng ground o contact. Tapos pag linisin to, i-check natin kung hindi ba tayo nakasira dun sa kung hindi ba tayo nakasira. Ngayon kung yung mga singit-singit na yan, at kung makita nyo may putik-putik yung mga singit-singit na yan, nagagamit na kayo ng pang-brush ng chupon, no? Para makapasok tayo, makapenetrate tayo sa kalagitnaan nila. Gagamit tayo ng pang-brush ng chupon. Malambot lang yun, kaya dito makakagasgas ng stator. Ito yung gagamitin natin, yung pinakamaliit. Marami yan. Ang gagamitin natin yung pinakamaliit. Para makasingit tayo dito. Grabe yung putik nito. Na-stuck to ng matagal at hindi siya nagpapapemes yung may-ari ng motor. Kaya sa mga may-ari ng motor dyan, mas maganda pa rin na mapapemes nyo siya para malinis lagi at hindi magkakaroon ng corrosion. Ayan, tingnan nyo kung mayroong sa kalagitnaan niya, kung mayroong putik-putik. Pag mayroong putik-putik na ganyan, hindi siya nagcha-charge ng maayos. Pangalawa, hindi ikot yung ACG natin. Kaya dalawa yung magiging troubleshoot natin dyan. Hindi siya magcha-charge ng maayos at hindi iikot yung ACG ng maayos. Hindi makakabato ng positive ng maayos yung
magnetic pole natin para sa paikutin niya yung ECG. Kaya isa sa mga dahilan yan. Ito, may tama na siya konti. Pero pwede pa ito, basta tuglas siyang putol. Pero may gagawa natin ng paraan yan mamaya. At sprayan natin siya ng top coat para magkakaroon siya ng cover. No? Para di siya magkakaroon ng ground. O kaya pwede mo siya lagyan ng epoxy para di siya mag-ground. Pero ilalagay natin mamaya dyan yung top coat. Sa mga paraan naman yun. Yan, mamili lang kayo kung anong gusto nyo gagamitin, alcohol o gasolina. Huwag tubig, huwag CVT cleaner, carb cleaner, hindi pwede yun. Doon lang kayo mamili sa loob. Pag masyadong manipis lang naman ang alikabok niya tsaka putik, alcohol, pwede na. Pero pag masyadong makapal, nasa inyo na kung gasolina o kaya alcohol. Huwag kayo sa tubig at mag-grounded siya. Ang hirap tanggalin ng moist sa tubig. Yan na yung finished product natin. Tapos yung CKP natin, ang sensitive part nito sa CKP, dito, pinaka-sensitive part, CKP. Kaya ingat kayo dito pag nag-ano kayo nito. Kaya hindi ko na siya gagamitan ng gasolina, alcohol lang. Alcohol lang pagdating sa sensor, no? Yan, alcohol yung gamit ko nito, hindi gasolina kasi sensor na to, sensitive na to. Baka mapabili tayo ng panibagong CKP. Yan na siya. No? Ngayon, ang gagawin natin ngayon dito ngayon, tatanggalin natin itong mga kalakalawang na to. Tapos, linisin natin, ito, tatanggalin natin yan, yung kalakalawang na yan. No? Tapos, isprayan natin siya ng top coat para protection din siya sa magnetic wire natin. Extra protection siya sa magnetic wire natin pag na-sprayan siya ng top coat. Kaya, ganun. Ito dapat.
finish siya. Hindi to Scotch Brite lang to siya. Scotch Brite na kaya hindi siya nakakabawas ng metal. Kaya mahirapan tayo pag nakabawas siya ng metal dito, hindi siya nagcha-charge ng maayos dun sa magneto niya. Kaya tinanggal lang natin yung mga corrosion dyan, kalawang niya. Ayan, bubugaan natin ng hangin eh. Ang taas natin buga ng hangin, mag-spray tayo ng top coat sa kanya. Protection yun sa mga magnetic pole, magnetic wire na hindi siya magkakaroon ng grounded. Yung parang Q-Tex lang na, yung parang Q-Tex sa kuko. Siguraduhin nyo na tuyong-tuyo siya at para di siya magkakaroon ng corrosion. Magiging grounded siya sa 3-phase. Naka 3-phase po tayo sa Honda Click. 3-phase po ang stator niya. Yan. Saka natin siya isprayan ngayon ng top coat na katulad sa ginagamit sa Q-Tex sa Coco. Sa Coco ng ganun din ang effect niya. Ang purpose lang doon, top coat lang siya para magkaroon ng cover yung magnetic wire natin at extra protection sa kanya na hindi siya magaskasan at hindi siya mag-grounded sa magdikit sa body ground o kaya sa kabilang magnetic wire. Kung makikita nyo siya, maganda na yung niya sa gilid. Makintab na yung gilid niya, kaya magtatapot na tayo ngayon dyan para hindi na siya magkakaroon ng corrosion. Maganda na yung mga magnetic pole niya. Kaya yan, maganda mag-charging yan pag mga ganyan. Ito, magtitimpla na tayo ng magtitimpla tayo ngayon ng ceramic top coat kasi para mas kapalan natin siya para mas mano yung protection niya, extra protection niya. Ayan na, na-sprayan na natin ng ceramic top coat siya kaya extra protection na yan. Yung mga dito niya, yung magnetic pole niya sa gilid, hindi nakakalawangin yan. Magkakandak pa rin ng charging yan kahit na-sprayan ng ceramic top coat yan. Walang effect yan sa magnetic natin. Kaya yan, yung mga magnetic wire niya, may cover na siya. Nakabira na siya ng top coat ceramic ngayon. Kaya extra protection na yun. Kaya hindi na basta-basta magaskasan yan at hindi rin basta-basta magkakaroon ng ground. Yan yung extra protection sa kanya sa mga stator natin.